Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Isa sa pinakamatunog, kung hindi, pinakamatunog talaga, no? At controversial na issue ngayon ay ang tungkol sa charter change at yung tinatawag po na People's Initiative. In fact, alam mo, Reza, naging laman din ako ng ilang mga usapin, no, sa mga ilang programa tungkol sa topic na ito. Subalit sa kabila ng kontrobersya, ang balita po ay naabot na raw at higit pa actually ang 12% no, ng total registered voters ang pumirma sa People's Initiative for Charter Change. Subalit, ang bagong balita ngayon ay hindi naman daw ika-represented ang dapat na represented ng mga distrito sa mga pumirma. Paano na yan? Oo nga, Bishop. Pero siguro po ang malaking tanong natin po dyan, no, kung nauunawaan nga po ba talaga ng ating mga kababayan ang mga issue tungkol dito po sa charter change at yun nga tinatawag nilang People's Initiative. Ayon po sa Pulse Asia Survey noong 2023, 44% of Filipino adults admit knowing little about our 1987 Constitution, while 34% have almost or completely no knowledge about the charter. Kaya naman po, makasama natin mamaya si Attorney Moses sa What's Brewing upang tulungan po tayong biglang linaw po ang isinasaad sa ating saligang batas. Abangan niyo po ang usaping iyan. At sa Espresso Self naman na segment, franchise business naman ang pag-uusapan. Ano nga ba ang mga advantages nito? Ang pagkakaroon ng isang franchise business, worthwhile nga ba ito? Ano po? Stay tuned sa diskusyon na ito with our special guest. At sa Health Talks naman po, HFMD or Hand, Foot, and Mouth Disease po ang ating pag-uusapan. Kasama po ang ating guest pediatrician. So actually, Bishop, uso po ang sakit yan ngayon. Kaya sa ating po mga magulang, don't miss this discussion later. We hope you'll be blessed with our topics tonight. Join us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman, of course, si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Reza, ang isa sa pinakamagandang bagay sa live ay makapag-uusap tayo talaga ng mga bagay-bagay na kinakailangan malaman o magkaroon ng kamalayan ang ating mga kababayan. Kaya yan na naman talaga ang gusto natin sa Lighthouse Cafe. Opo. Yung bang relevant ang ating pinag-uusapan habang nagkakape tayo. Ang saka tupong sa topic na to na pinag-uusapan, kailangan po talaga hindi lang may kamalayan pero alam din po natin kung yes, of course. Mga pinag-uusapan, mga gustong palitan. Let me remind all our people, ang issue po, ang usapin ng constitutional change, ano po, ang pagbabago ng ating saligang batas, abay buong sambayan ng Pilipino po yan. Hindi lang po yan dapat pinag-uusapan ng ating mga nasa legislatura, Senado man yan, o lower house. Abay kinakailangan alam po ng buong mamamayan. Kaya nga serbisyo na natin ito sa ating mga kababayan. At we want to be very objective sa bagay na ito. Di ba? Lalo na ang ating lawyer dito, hindi na naman lawyer ito, ito'y preacher din. No? At kinakailangan po natin ng gabay, kinakailangan natin ng objectivity, at kinakailangan natin na ang pagkilos po natin ay hindi lang po nakakapakinabang sa ating bayan, kundi kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Oo. Well, wala na pong pasikot-sikot pa. Ito, si Attorney Moses Rivera, isa sa ating mga mahuhusay dito na mga leaders sa Lighthouse Bible Baptist Church. Magandang gabi sa iyo, Attorney Moses. Magandang gabi po, Bishop. Magandang gabi, Reza. Salamat po muli sa imbitasyon na maging bahagi po ng ating What's Brewing dito sa Lighthouse Cafe. Yes. Alam mo, sa lahat yata ng circles, ito ang pag-uusap, ano? Kahit sa social media, lalo na yung mga yon, yung makikita mo na mga ano-anong mga video na kumakalat, no? Iba-iba na yata ngayon, no? At para bang talagang mag-aaway na yata ang mga nasa pamanuan. Paano na lang tayo nito? Saan tayo pupulutin ito, di ba? Totoo po. Baka masyado na tayong maraming ginugugol na oras dun sa pag-uusap ng proseso. Hindi natin pinag-uusapan yung pinaka-substance ng dapat nating... Pero tama ba ako na sabihin ko na lahat tayong mga sambayan ng Pilipino ay kinakailangan alam ang issue na ito? Opo, tama po. No? Sapagkat tayo po ay representative form of government. No? Yes. Kaya nga po tayo isang republika. Ibig sabihin nun, tayo ay may mga representante
So, ibig sabihin, galing din mismo sa ating 1987 Constitution and the constitutions prior to that the sovereignty resides with the people. So, ibig sabihin, all government power emanates from the citizenry. So, ibig sabihin, dapat talaga alam ng publiko. No? Yun yung dapat natin na ipaalam sa kanila. And sangayon nga sa pag-aaral, no? Yung mga pag-aaral ng yung binasa nating mga statistics kanina, maraming mga kababayan natin ng hindi alam yung konstitusyon. Hindi lang yung yung pag-aamyenda, kundi yung mismong konstitusyon hindi pa talaga. Pupuntahan natin maya-maya lang issue na yan, yung subject na yan. Pero sa una ay ito. Kung halimbawa ang pag-uusap lang ay isang particular na batas, halimbawa, yung mga nakaka-apekto sa mga OFW, yung mga nakaka-apekto sa mga meron siguro, may mga ailment, mga seniors, hindi na kinakailangan, yun talagang sektor lang na yun ang mag-uusap. Okay? Pero ito hindi You're talking about the Constitution. It will affect all our people. At lalo na kung halimbawa ang pag-uusapan ay ang pagpasok ng mga foreigners. No? Paano na po yan? Baka magugulantang tayo, wala na yung ating bansa rito. Narito tayo, pero parang wala tayong karapatan sa sariling atin. Tama ba yun? Tama po. And sang-ayon nga po sa pag-aaral, no. Ang karamihan ng mga konstitusyon ay nagiging bunga ng isang kumbaga problema. No? So rising out of a problem, gumagawa ng isang constitution. So karamihan ng mga constitutions all over the world, either dahil galing sila sa isang revolution, galing sa war, galing sila sa isa sila dating ang tawag dito ay colony. Kaya nag-start sila ng And tayo, yung latest natin na constitution, the 1987 Constitution, is a result of the EDSA Revolution. So learning from those, we established new rules. Okay. We established the framework of government to ensure na kung ano man yung learnings natin, yun yung hindi na mangyayari. Okay. Kaya ang question ngayon, ang paramount question na gusto nilang itanong of some of the lawyers, no, ano yun? Ano yung pinanggagalingan natin ngayon na mistakes, so to speak? Or ano yung mga tingin nating hindi gumagana for us to amend the present constitution? Kasi kung hindi naiintindihan ng sambayan ng Pilipino kung ano yung mga mistakes, kung ano yung mga dapat na aral na ilagay o itama, paano tayo uusin yan? Kaya sinasabi ko, we all need to know and we all need to actually yung bang sumali tayo sa usapin. It doesn't necessarily follow na kung against ka, rebelde ka. Tama ba yun? Tama po, Bishop. Tama po yan. That's very correct. Although, ang sinasabi po ngayon, di ba, gusto nilang palitan yung mga economic na na mga batas. Pero parang very blanket. Tama ba, Bishop? Attorney mo na wala pa talagang specific na... Wala pa. Pero we'll go there later. Doon muna sa mga sinasabi nating pamantayan ng mga survey na sinabi mo. No? Sabi mo kanina, we are a representative government. At nariyan ang ating mga representante upang malaan nila kung anong kinakailangan ng ating mga mamamayan within their respective areas. So, I would assume na sila mismo naintindihan nila kung ano ang gusto, no? Kung ano ang kailangan ng mga kababayan natin within their districts. Kaya yung pagpasok, Reza, ng mga research companies, for example, survey na ganito, biglang, paano na yan? Research, yun po yung latest Halimbawa, na sinabi, hindi naman daw kailangan. Lalo ikaw, galing ka sa research industry. Mga inflation, yun po mga iniisip ng mga Pinoy ngayon. Oo. At meron pa magsusurvey dyan na hindi naman kinakailangan yan. Ang unang kailangan natin, yung tugon sa inflation, trabaho, ganyan, lahat ng mga... Basic needs. Walang nabanggit doon. Reza na ang kailangan baguhin. Pero, merong sinasabi ang mga representante na alam nila kung ano ang kailangan, no? Kung anong hinihiling ng mga areas that they represent. Anong babasihan natin, yung survey o sila? Alam niyo po, no? Mahirap na tanong po yan, no? Sapagkat meron tayong presumption. Of course, the elected government officials, especially our representatives, would be a representative of their district, no? Kahit sa Korte Suprema, no, ang sasabihin dyan, that is a political question. It's not a justiciable issue. Na yan bang tanong niyan, for example, ng ating mga representante ay tunay na representative of the clamor of the people. That is a political question. Okay. Left to the will of the electorate. Binoto nyo . So we will presume na yung binoto ninyo,
yan yung Let's tunay na represent, nakakaintindi sa inyo, naiintindihan ng saloobin ninyo, yung mga pagnanais ninyo ay yun din ang kanyang advocacy. Okay. So, yun po yung ano doon. Pero Bishop, isang isang magandang tingnan din natin, no. Parang para tayo merong isang espada or kahit na anong gamit, no, hindi pa natin fully na-utilize. Hindi pa natin na-explore. Pero ang sinasabi na natin may mali na dito. Pabago na natin. Okay. Kasi remember, we'll go to that. Ito muna. Siyempre, yung mga representante, they represent, no, in a sense, yung kanilang mga areas ng responsibility. But at the same time, alam mo, yung mga nasa kongreso, may kaya naman yun. They themselves are business people. Okay? Kaya ang sinasabi nila, you take our lead. Kasi alam namin ang nangyayari sa business. Alam namin kung ano kinakailangan natin. So, we can actually take the lead here. Hindi mo naman maiwasan na mag-isip na Baka meron ding merong mga personal agenda, personal agenda. personal interest. Yes. Totoo po yan. No? Sapagkat, mahirap naman pong husgahan ng ating, ang ating kabuuan ng gobyerno. But if we take a look, for example, isa sa mga magandang provision ng Constitution natin, yung tinatawag nating party list representation. That's supposed to be left for the marginalized, for the minorities, no? That they would have proper representation in Congress kasi meron din sila mga lehitimong mga advokasya. Pero ibig sabihin, we need to understand na ang ating kongreso mismo, no, meron mga senador dyan na iba din ang premise ng kanilang pagtingin. Meron mga party list ng mga representative, mga sektoryan. And of course, meron mga representative sa mga districts nila. Abay sila mag-usap-usap, mag-agree sila. No, Opo, diba? but gaya ng punto tanong ninyo, exactly pag nag-agree po ba sila, ibig sabihin is that representative of the people. That's why there are 3 provisions in the Constitution on how to amend. Okay. That is through a representative, the Constitutional Assembly, or we leave it to other representatives elected, that's a constitutional convention, or directly by the people through a people's initiative. Yun ang itatanong ko. What exactly ang ibig sabihin ng People's Initiative? Ito po yung provision ng ating konstitusyon na, kumbaga, since ito ay pagkilala ng ang soberenya ay nasa mga tao, na directly by their own will, they can amend the Constitution. Kasi kung iiwan natin sa mga representatives, it may never happen. Kasi kung yun nga po, yung mga naboboto, we will never accumulate 3/4 vote po kasi ito ang pinag-uusapan for a Constitutional Assembly. Kung hindi maabot yung ganung boto, ang isa pa pong question, is Senate and the House voting jointly or separately? So, kumbaga, isang iniwang bukas na pintuan is for the people to directly institute or amend the Constitution. So, yun po yung People's Initiative. That is what it means kung People's Initiative. But how do the people initiate? Yun nga po. So, mahirap na proseso po yan. No? Hindi na po natin pag-usapan yung exact na mga figures. No? But every district should be represented, 3%. And the whole of the voters should have at least 12%. Pakiulit nga, every district, 3%. Tapos as a whole, 12%. Now, meron pong naging batas na, no? Isang Republic Act. Yun yung pinaka naging enforcing law ng People's Initiative. Pero it was actually declared unconstitutional by the Supreme Court. So, yun po yung isa pang question din doon. How do we move forward? You're saying while the Constitution so provides a mechanism like People's Initiative, pero kung paano iuusad ito ay wala pa pong enabling law. Well, actually meron, pero it was declared unconstitutional. So, kulang sa detalye kung paano iuusad. Di ba po, Pero paano? umuusad na, di ba? Oo, yun nga, Nakompleto na umusad nga nga. yung Kasi, boto. ang gagawin po dyan, susubukan siya. Pero, Susubukan po siya, tapos we let the Supreme Court decide whether ibig it's a sabihin, valid kung if exercise. a People's Initiative, kinakailangan yung mga issues at hand, kung anong dapat baguhin ay maliwanag Alam na. din nila. Opo, Tama kasi, ba yun? yun nga. It Kaya should siya, not be a blanket statement. so, or dapat may blanket. proposals na, di ba? Kunwari, nasa bulletin Kaya sila board. pipirma, di ba? Diba? Yun naman Tapos yung pipirma sila kung yay or nay, di ba? Pwede pong ganun. Yun yung pinaka-idea po ng People's Initiative. So, it's the people, kung sino man po ang mangunguna So, sa kanila. you're talking about private, no, na initiative. Well,
And that It's the would, whole of course, use citizenry. private money, private funds. Opo, kasi If that would be the case. Government fund can be spent, for example, for the mobilization of the Commission of Elections, di ba? Of Commission of course. Elections. Yes. yan. So, pero for buying specific people or specific congressmen to push yung agenda, hindi po yun pwede kasi otherwise that would be malversation. Oh, of pero public siyempre para Kung every mag-create district ka ng yan, forms, syempre, oo. kailangan may Mga pipirmahan, bibili, may may mga magpiprint, di ba? information May about information drive, may gastos yan. So, paano yun? The Kung question people's is initiative that yan, in the budget of that particular district or city? who comes up with the budget? It's the local legislative. Oh, okay. Para kung wala pong pinagkaiba yan sa plebisito tsaka referendum, di ba? So, pwede naman po. Pero dapat nasa budget. Kung wala siya sa budget allocation, tapos nagbumili tayo ng mga papel for ito, How does the DILG come into the picture as compared vis-a-vis sa Kongreso? hindi, of course, meron tayong local autonomy. Di ba? Yun po. Ang DILG actually just supervises. They don't have the power of control. Even the president as the chief executive doesn't have the power of control. Hindi niya pwedeng i-overturn. Pero, meron siyang supervision over local chief executives. Okay. So, actually, medyo complicated. Kasi ang ginagamit po dyan na pang ano is the IRA. Yung internal revenue allotment. So, lahat ng city po, di ba, yung mga taxes nila go to the National Bureau of Internal Revenue and then they are allotted internal revenue allotments. So, para may hawak ang executive sa mga local executives, yung IRA ang hinohold. So, pag kaalyado ka, mas mabilis lumalabas yung IRA mo. Pero are we Okay. saying yung mga pirma, kasi sabi dun sa more than 12% na nga rin yung nakuha mga pirma, lahat naman yun valid. Yun po, hindi pa natin alam. Yun yung No, kasi iano ng yun yung- Supreme Court. Hindi, yun yung gagawin ng COMELEC. Mm, No, sila yung pinaka-arm na mag-verify. to verify. If someone questions, then the question is raised sa Supreme Court. And kung halimbawa sinabi na parang hindi lahat ng district represented, Hindi ma-invalidate hindi siya- yung whole practice. Okay. Okay. But that is just as far as people's initiative Yung is proseso concerned. pa lang po Yung yung proseso pinag-uusapan. pa lang. Abay, malaking usapin na pala Oo yun. nga po. Yung palang starting no? Hindi pa, Oo. wala pa sa kalagitnaan. Pero Dami nabanggit ng nga tanong. natin kanina, kung merong mag-i-initiate, dapat maliwanag ang tutunguhan ng pag-i-initiate. Parang kotse lang yan eh. No? Hindi mo i-start yung engine kung Yung pa lang kung saan pupunta. oo. Bago ka sumakay ng jeep, dapat alamin mo muna kung saan pupunta, kung anong biyahe ng jeep. Hindi ba? Tama po. So, hindi ba mas maganda kung halimbawa ilatag muna sa mga mamamayan kung ano ba talaga ang tutunguhan nito at kung paano? Yun po talaga yung pinakamaganda, no? So, hopefully, it would be through our representative government, no? Our congressmen, di ba? Kumbaga, disseminating information. Ano ba yung mga Pero proposed? mabalik tayo sa kaninang pinutol na usapan, ano? Ang sinabi natin hindi perfect ang ating constitution. And it needs to be continuously adjusted, you know, para maging relevant sa time natin, sa mga opportunities natin. Tama naman 'yun. You know, ang hindi lang talaga binabago ang Bible. Sabi nga rin po ni di ba, ni Pangulo na hindi na po sa ating modern world yung mga economic provisions. So, Yun. mga So pwedeng lumabas na i-amendahan. economic provisions lang ang babaguhin. But do we need a constitutional amendment? Yun nga For po ang that? isang magandang tanong. Ano po ba muna yung kinakailangan gawin? Ano yung proposal na hindi saswa? Kasi remember po, ang Constitution is a framework. So, ibig sabihin, you only work within the bounds of the Constitution. So, kahit gumawa tayo, for example, ng batas, allowing foreign investments, tapos hindi siya sang-ayon sa Constitution, it would just be invalidated. So, ang tanong, ano ba yung babaguhin na hindi sa swak? Kasi baka naman, pwede tayong gumawa ng batas na swak pa rin naman. Kasi remember, yung 1987 Constitution, galing tayo sa isang
galing tayo sa isang authoritarian form of government, no? So iniisip natin, dapat masigurado natin yung national patrimony, dapat ang soberenya nasa mga tao, dapat ang lahat ng makinabang dito, galing din tayo of course sa pagiging kolonya ng iba-ibang mga bansa. So kaya ginawa natin yung 60-40, for example. Kaya rin natin ginawa na yung foreign ownership of land is limited. Liwanagin mo yung 60-40, So 60-40 po for, sa mga ownership ng mga corporations. Principally for mga public utilities, lalo na sa public utilities. Actually, for public utilities, 100%. No? So ano po yung mga public utilities? So water, mga telephone, electricity, 100% po yan. Yes. For any other corporation doing business in the Philippines, 60-40. Yan po yung tinatawag nating national patrimony. Yes. Sinisigurado natin na yung tayo at yung mga susunod nating henerasyon ang makikinabang sa resources po natin. Pati sa land, di ba? Tama ba? Ganun din. Oo. Pero isi-60-40 mo yung yung lupa. Lahat ba ng lupain o merong lang designated for land, na lupain? iba po yun. Yung corporation, 60-40 sa stock ownership. As to land, ang land talaga, hindi pwede ang foreign ownership. Iba po yung corporation because a corporation has a separate juridical personality. So, ibig sabihin, kahit na po dalawa kaming Pilipino, isa po kayong Amerikano, the corporation can own land because that is a separate juridical personality. Okay. So, what is now being proposed in this subject ng economy? Yun nga po ang hindi pa malinaw. Pero yan yung mga napag-uusapan. Yung ownership ng land. Pero ano yung parameters? Up to how many square meters? Up to how many hectares? Kasi anong dahilan? Ang dumarating sa akin information kung ang pinakadahilan daw kasi, syempre, may magi-infuse na galing sa foreign, willing sila. Pero yung balik sa kanila, limitado lang. So they would not be willing to extend themselves. Partly tama ba yun? Partly tama, pero ano po kasi yan, it goes into the, kumbaga, economic discussion. So yun nga yung magandang pag-usapan. I-discuss muna natin. Meron na bang empirical data as to that? For example, comparing other nations na binuksan nila yung kanilang mga pintuan and ownership of land to foreign investors. Was that a solution, for example, para ano? Kasi marami po tayong mga pwedeng tingnan within Asia. For example, Japan, Hong Kong, Singapore, they became first world nations, very progressive nations. So, tingnan natin yung halimbawa nila. Sa kanila ba, ina-allow ba yung foreign ownership? Or yung restrictions ba applicable? Well, in fact, there are many things that should be considered. For one, kahit na medyo 60-40 siguro dito, pero if you look at putting business here and with the capability of Filipinos sa communication, we can better communicate. Exactly po. Tama po. Sa ibang bansa. Kaya kung maglalagay ka ng hub dito, kahit na medyo pabor sa Pilipino at 40% ka lang, pero mas maganda ang opportunity. And yun, that has also to be discussed. That is very true po, Bishop. Actually, communications-wise, we are better than other Asian countries when it comes to speaking English. Pero naiwan na po tayo. Kumbaga, what we thrive in communication, we lack in transportation. Kasi yun po yung isang humaharang . When you transport goods, for example, and there is so much red tape, so much traffic, na-hamper yung business mo. So instead of us, we were actually the gateway of Asia before. So FedEx and DHL and UPS used to have their global hub here. So lahat ng flights coming from America would go here, tapos dito din i-distribute. And then they eventually closed. The last was FedEx nung sinarado nila yung hub nila sa Subic, and UPS in Clark. So ibig sabihin, ano mo yung infrastructure niya, for example? Is it just an issue of development of infrastructure, or are we actually limiting ourselves sa pwedeng i-contribute ng ating mga successful na mga OFWs abroad na sila mismo ang gumawa ng mga infrastruktura ng mga more advanced countries than us. Pero hindi sila makabalik dito. Ang binibigyan natin ng opportunity rito, yung mga, ewan ko ba, kaya nagkakaroon tayo ng problema sa infrastructure. Sabi tuloy yung mga engineer natin na naging big time sa labas, hindi nyo naman kayo binibigyan ng pagkakataon .
Oh, kaya lumalabas na lang kami sa Pilipinas, doon na lang kami tumutulong sa ibang bansa, pero it's not an issue of, inviting foreign. It's an issue actually Exactly po. of getting our people back, our own people to help us. Kasi kung foreign investments lang din po ipapasok natin dito, magpapasailalim lang din po tayo sa kanila. Which is no different than going abroad. Tama po? And remember, parang para pong it's a regression in a way. Kasi remember, when we passed the 1987 Constitution, part of that was removing the US bases. We removed the US bases because we wanted to move forward as an independent nation, solely dependent upon our own people, upon our own government, upon our own money. Tapos ngayon, we are inviting foreign investors again to own land. So, if this will be an issue, yung economy, pwede naman pag-usapan yan. Baka marami pang solusyong iba. Baka marami pang solusyon Exactly po. iba. Because there are Pwede naman 18 pag-usapan yan ng Kongreso when they eventually convene for that purpose. Pero, baka may pag-usapan pang iba. Dahil hindi define ang People's Initiative. Pwede ba yun? Pwede po. Well, People's Initiative, of course, kung ano yung initiatibo at i-refer or kagustuhan, will ng mga tao, yun yung... You're saying kapag People's Initiative is a blanket thing to be given sa Constituent Assembly para baguhin ang tapos Hindi po. CONAS would be yung both houses. Magsasama sila, deliberate nila kung ano yung mga CONCON, magde-designate ng particular ng mga representatives. For example, 3 retired justices, 2 from the academe, 2 lawyer, 2 inhinyero. So, from the religious sector, for example, yun yung and then they will be voted, tapos meron silang, sila yung mag-uusap-usap. Kung that happened to the 1987 Constitution. That was a convention. Alam mo, Reza, itong usapan yung uri ng usapan natin, ito yung dapat na uri ng usapan. Objective tayo. Hindi yung nauunahan ka ng galit o nauunahan ka ng mga nababasa, pagiging bias sa iba. controversies. Nakakita ka lang ng sa social media, yun na. Ibig sabihin, kung magiging negatibo ka, then tinanong kung bakit. Kung magiging positibo ka rin, bakit? Pero I think kailangan magtanong din po yung mga natin, mga mamamayan kasi blanket nga naman po talaga. At yung mga pumirma, ano yung pinirmahan nila? Siguro yun din yung mga questions na mga umiikot din naman ngayon, di ba? Sa social media. Gaya po yan ang sinasabi ninyo, di ba, sa mga ibang mga simbahan. No? It's no longer yung simbahan, ang pinag-uusapan na is the personality. The personality of the pastors, di ba? So parang ganun din po dito. So na-medal, kumbaga, kung ako pro ganito, anti-ganito ka, ito na rin yung stand ko. That necessarily, yan na rin yung stand mo. Pero hindi po kasi ganun Kung magiging objective po tayo, pag-usapan natin, ano ba yung mga provision, regardless kung ako ay pro, or ikaw are anti, or kung sino man yung... Nabanggit mo na rin lang yan. Halimbawa, church, tapos state. Pwede kong sabihin, separate naman ng church and state. Kayo na mag-usap yan, bahala na ang Diyos sa inyo. Parang gano'n. Maganda bang gano'ng attitude yun? Ano po yan? Ano na yan? Yung apathy. So, nagiging that's the apathetic word. po. So, hindi naman din po maganda yun. Sapagkat tayo bilang mga Kristiyano, tayo ay niloob na ilagay sa isang bansa. Di ba? At dahil doon, meron din tayong, sabi nga ng Panginoon, di ba, render unto Caesar what is due unto Caesar. So tayo, may ganun din. May dapat din tayong gawin bilang mga Pilipino. At hindi natin to kailangan hayaan na lang na porket tayo ay naniniwala na tayo pupunta ng langit, bahala na sila. Pero you would agree, balik tayo sa subject natin, you would agree that there should be some improvements in some areas ng ating Constitution, which, kinakailangan ma-define pa. Yes po. Pero para sa iyo, Atty. Moses, what are the things that do not need to be changed? First, yung natin, maganda yung preamble po natin. Yung Declaration of Gusto ko Principles yan. and Policies po natin. With the aid of the Almighty God. Siguro po, pagdating dun sa suffrage, yung pag-i-elect, Yes. kung sino-sino, parameters ng pagboto. Siguro po, yung pagdating dun sa... Sa family, for example. Marriage. Sa marriage and family. Oo. Yun, maganda na po yun. Solid na po yun. Oo. So, I don't think na dapat bisitahin pa po natin yung... Oo. The Unless free we exercise strengthen the of definition. your faith. Free exercise. Yan, hindi pwede magano yan. Separation of church and state. Yan po yung mga
Pagdating po siguro sa executive, kung nais nilang pag-usapan, kung dapat from the same party ba ang president and vice president, pwede rin po yan. But before that, dapat i-define din po natin yung political parties. Oh. Diba? Kasi nag-work yung ganun, kasi yun po yung ibang mga suggestion na dapat for continuity and harmony, yung president and the vice president should come from the same party. Para hindi sila lagi nagbabangayan. Pwede, no? Pwede. But you're talking of the same form of government. Party kasi. What if bigla na lang umusbong, magbago tayo ng ating government, gawin nating parliamentary Ay, naku po, or federal? kung titingnan niyo po, halimbawa, Do we actually need that? ang halimbawa po ng Singapore, they always wanted to be part of the Malay Federation. And they were ousted. And they were able to rise up from that. No? Sabi ni Lee Kuan Yew, kung ito lang ang meron ako, di ba, itong stick na ito, upuan ko itong stick na to. Gagawin ko matibay at uupuan ko ito. So, whatever land they had, they made the most out of it. And Lee Kuan Yew served for mahabang term. For example, China still has the same president for the longest time. May mga ganyang bansa po. So, I don't think it's in the form of government. Oh, definitely not in the form of government. And there should be yung mga foundational na mga kinakailangan manatili, dapat manatili. And gaya nga po sinasabi nyo, minsan, when we create so much parameters, so much safeguards, nahihirapan din po tayo. Kumilos, no? oo. Kumilos. Kasi, for example, yung commission appointments, that is part of Senate. Ako, meron akong hirap na eh. Yung boto ka ng boto, yung ang daming puro na lang eleksyon. Hindi ba? Election pa lang, maghahanda ka na naman ng kasi election, di ba? Tatlong taon. Tatlong taon. Kaya Yun po business siguro. na ngayon ng election eh. Anyway, hindi naman sarcastic yung inaano ko, pero, but that's reality. Mahirap eh. Hindi ka pa nga napeprueba yung pag-upo, papalit na naman tayo. Well, that ought to be discussed. However, dapat i-define muna kung saan pupunta ito, whatever it is. Itong People's Initiative na ito. Tama po, kasi there are 18 articles in the Constitution. Lahat ba yun nasubukan na natin? Kumbaga, na-exercise na ba natin yun lahat to be able to say na kailangan na natin baguhin? Exactly dun sa economic provisions. Na ano na ba natin? Na fully utilize na natin? Because if you look now, for example, JP Morgan Chase may presence in the Philippines, di ba? Other banks na international also has presence in the Philippines. So they are able to do business. Diba? Would the greed of people change kung magbago ang economic provisions? Yan po ang mahirap na tanong, no? Kasi hindi po yan, ano nga po sabi nga po ng isang professor ko before, no, ang batas ay parang pambata. Pambata ang batas eh. Kasi kung alam mo na kung ano yung gagawin mo, you have a mature populace, you don't need laws. Hindi mo na kailangan sabihin na huwag mong isaksak yung daliri mo dyan. Hindi mo na kailangan sabihin na bawal umihi dyan. Hindi mo na kailangan sabihin bawal dumaan dito. Kasi alam mo na yun meron ka ng maturity to be able to understand. So pag mas marami kang batas na ginagawa, ibig sabihin, mas immature yung populace. Alam mo, parang bahay lang naman yan eh. Hindi mo binabago yung pundasyon. Pero pwede mag-decorate kahit na anong event. Birthday, Christmas, di ba? Anniversary. Ang ganda ng bahay mo, hindi pareho pundasyon mo. Po, titibagin ba natin yung poste dahil meron lang tayong gustong baguhing isang bintana? Bubutasan. Okay. Kasi baka may ibang remedyo tayong pwedeng gawin para lang ma-accommodate natin yung Pero doon pa rin ako sa sinabi ko. Kung ikaw ay sasakay sa jeep, alamin mo muna kung saan pupunta yung jeep. Tama. Kaya mas maganda kung liwanagin muna natin ang ating mga mambabatas with all due respect kung saan tayo tutungo. Huwag yung, kaya pinadududahan sila, meron kayong motibong iba eh. Pero kasi lagi po nagiging question yung timing. Pero ang hirap po kasi dahil 6 years lang ang ating presidente. So ibig sabihin laging magiging question yung timing. Of course, you want to start kung ano yung agenda mo at the beginning of your term. At lang lagi namang isipin ng tao, ang agenda mo is to extend your term. Pero wag na wag kang gagawa ng batas na galit ka. No, di ba? Tama po. Lalo konstitusyon yan. Mahirap yan. Kinakailangan objective tayo, mayroon tayong kahinahunan, and we seek the aid of the Almighty God still. Kaya itong ating ginagawa, all from where we come from, no? At ang Lighthouse Cafe po ay hindi lang coffee shop.
Ito po yung ministry ng Lighthouse Bible Baptist Church. Uy, mukhang time na tayo Opo. Ang bilis. Pero, ayun na nga. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang Lighthouse Cafe. Maraming salamat, Atty. Moses. Thank you rin po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Yan, Erica, alam mo ba kung ano ang mga top na franchises ng mga businesses dito sa ating bansa? Quiz yan, no? Naku, parang hindi ko naman masyado nakita yung answer sheet sa script, no? Pero siguro yung isa sa mga famous na alam ko is, of course, pwede naman mag-mention, no? Parang Dunkin. Dunkin. Saka okay. Potato Corner. Mga favorite mo. Yeah. So, correct ka na, 2 out of 5. Pero ayon sa ating datos, number 1 dyan, syempre, Jollibee. Bidang sarap, no? Sumunod yung Potato Corner, favorite yan ng anak ko. Followed by 7-Eleven. At number 4 naman ang Siomai King. At number 5, of course, yung lagi araw-araw mo kinakain, no? Paborito mo, Dunkin. Yan. Pero hindi lahat ay mahalang puhunan, no? Ang capital, Erica, ay nag-range mula sa 180,000 to about 25 million pesos. So, malit na bagay, no, Erica? Small thing lang. At alam mo ba, Gabi, ang isang advantage sa franchise business ay hindi ka na mag-iisip pa ng original na business o yung from scratch talaga dahil proven na at may market na ang mga karaniwang franchise businesses. Kasama natin ngayong gabi ang mga franchise business owners ng TGP at Yoo-Hoo Frozen Yogurt. So yan, welcome to Lighthouse Cafe, Kuya Tony and Ate Arcel. Magandang araw po! Yan, welcome po, no? Tama-tama, tapos na yung Pasko, baka pwede pa tayo humabol, no? na magpa-Gcash sa kanila. Pero thank you po for joining us and I'm sure marami po matututunan yung ating mga viewers. Siguro a bit of a background, no, as they always ask, what do you do for a living, no? Siguro mauna sa'yo. Kuya Tony, no? Okay. So, magandang gabi po sa lahat. So, katulad ng binanggit ni Gabi, ako si Tony, isa sa mga PM, hindi Prime Minister, hindi passersman dito sa Lighthouse. At isa akong retired employee. Hindi ako degree holder, pero noong 1980s, noong 80s ay yung tech voc na kung saan natapos ko ay good enough yon para makaland ng magandang trabaho. Actually, na-hire ako ng isang malaking telecom company at nagtrabaho ako ron ng almost 33 years. So, nag-retire ako last 2013, so 10 years. Tagal-tagal na rin. And ngayon po, mga 10 na yung businesses ninyo na minamanage. Ano po yung mga business na yung minamanage niyo? Sa ngayon, isa lang naman ang business namin talaga, yung TGP. Meron kaming isang franchise, isang store ng TGP. At so far, okay naman. Ngayon. Yun. Sige, punta naman po tayo kay Ate Arcel. Okay, so presently, government employee ako ngayon. So, marami ring mga ginagawa sa office, busy rin. Pero, yun nga, nabanggit nyo kanina, franchise owner din. And yung isa rin, so, nakuha naming franchise is yung Siomai King. Meron kami. Siomai King. And ngayon po, meron din kayong yogurt business, yes, no? Presently, last December lang, kaka-open namin yung Yoo-Hoo Frozen Yoo-Hoo? Yogurt. Dapat ako. Yeah. Oo, mga bigatin, no? So, sige, we have, bisa siguro, description lang po. Siguro nasa mga line of 40s na po kayo, Kuya Tony, no? Mga 50 years old. Tapos si Ate Arcel naman. Kung 40s siya, siguro mga 20s lang ako. Pero isa po kasi sa mga question natin is, bakit niyo po naisipang pumasok sa business and more specifically, franchise business? So we start naman with you, Ate Arcel. Kaya naman naisip namin yung franchise kasi pag franchise, may sistema na. So susundan mo na lang, hindi ka na mangangapa. So mas madali yung paggawa mo ng negosyo. Not unlike yung yung traditional business na ikaw pa yung gagawa ng sistema mo parang medyo mahirap pa. Although may Google na ngayon para kung paano mag-start. Pero
ikaw pa rin, not unlike sa franchise, meron kang business partner na makakatulong mo. How about si Kuya Tony naman? Kasi yung kay Kuya Tony is TGP nga. So, the generic, bakit niyo naman po pharmacy. napili yung medical field naman na line of business? Actually, yung binanggit ko kanina na ako ay naging empleyado for almost 3 years. At ang background ko ay sa telecoms. So, ang layo sa TGP, di ba? Pero before nag-TGP, actually, nagkaroon kami ng yung unang naging business namin ay spa, salon and spa. Wow! So, Naging maraming customer problema. mo. So, ang unod dyan ay yung mga beauticians mo minsan hindi pumapasok. Pero ako nga, dahil wala naman akong alam dun sa business na yon, so hindi ko alam kung paano ko patakbuhin talaga. Eventually, wala. Nawala yung business na yon. Pero, dito sa TGP, dahil nga katulad ng binanggit ni Arcel, established na siya, maganda yung produkto, kaya nung magkaroon ng chance ng opening na magkaroon kami ng ganong business, talagang ginusto namin na ma-acquire ito. At, pero mabanggit ko lang, kahit na nga ito ay isang franchise, ay dahil nga wala akong background sa business ng kahit na ano, nung umpisa talagang nangaparin kami at nahirapan din kami. Sabi ko nga, nung umpisa namin, first 2 or 3 years, mas malaki yung sakit ng ulo ko kaysa sa dun sa kinikita namin at na hindi naman mapagaling ng mga paracetamol. Kaya yun. Kahit anong gamot po no? Akala ko nga kaya ako nag-TGP dahil doon sa experience ko sa salon. Sumakit yung ulo niyo sa akin. Yun ang At gamot madaling pala. bumili. So what I'm picking, Erica, is nababawasan yung risk, yung stress, kasi nga may model na, may pattern Yung parang na. research time, kumbaga. Parang may, R&D, ganyan. correct, may structure na. And then as you mentioned, may mga challenges pa rin. Yes. So maybe you can talk about the challenges, Kuya Tony. Katulad nga yung kanina nung una, kaya talagang hindi nag-prosper yon. Siyempre, salon and spa. Kasi after 32 or more than 32 years, nag-retire ako. So, inisip ko, wala akong trabaho. Paano kung may mabubuhay? So, nagkaroon ng opening ng salon and spa. Kaya, pinasok namin kahit wala kaming alam. Kaso nga, ang problema, yung mga beauticians, andyan yung bigla na lang hindi papasok, o ganon. So, marunong naman ako magputol ng buhok. Pero hindi ako marunong Hindi nyo na-try mag-rebond. hindi ako marunong mag-manicure o pedicure. mag-rebond. Kaya wala. So, talagang hindi, eventually, binalik namin doon sa may-ari ng franchise. Dito sa TGP meron din. Pero ang kabutihan nga lang, dahil nga established na, at merong may mga nalapitan kami na tumulong sa amin. So, ayun, napaayos yung operation, kaya ngayon okay na siya. Hindi na masakit yung ulo namin. Ayun. How about si Ate Arcel? Kasi yun nga, ay alam ko marami ring mga, pag sinabing food na mga franchise, marami po talaga na. So, siguro po, paano po kayo nag-land dito sa yogurt naman na business? Actually, yung idea, dito naman nag-start sa akin, dun sa anak ko. Siya yung unang nakakita nito kasi mahilig sila sa yogurt. Actually, ako, hindi nga ako kumakain. Pero kailangan kong i-try and tikman. Pero yun nga, nakita ko naman na maganda yung products and sabi ko, sige, pagtulong-tulungan natin. So, yun nga, nakita naman namin na okay naman yung frozen yogurt nga. And nung natikman ko, masarap naman talaga. Para siyang ice cream, di ba? Kahit before, nadala talaga ako sa lasa niya. Pero ito, natikman ko masarap. So, kumakain na ako ngayon ng yogurt. So, yun nga ay, may mga challenges pa rin. Kasi syempre, kahit na magto 2 months pa lang kami, February 9, 2 months. So, minsan sa products, pag ang problema minsan yung OS na, kailangan mo na, so kailangan mo silang madaliin para ma-deliver na yung mga orders mo, ganyan. And yung sa staff, pag yung
problem din yung staff. So, kailangan mo rin talagang ikaw pumunta ron, ay i-attend mo kung anumang mga problema. So far sa ngayon, yun pa lang naman na nagiging problem namin kasi nga kaka-start pa lang. So, siguro, pag tumagal-tagal na, yun, makikita na namin kung ano pang mga problems na kailangan naming solusyonan. Invite namin kayo after 6 months ulit. Pero once may reality check, mahirap, may mga challenges, hindi siya perfect, smooth sailing. But also, took a leap of faith, I would say, or courage din, no? To try out kasi hindi naman kayo talaga into business. Marami po sa ating mga viewers actually interesado or siguro nag-iisip na ngayon na mag-franchise, no? Ano po yung siguro mga advice ninyo sa kanila? When we start with Kuya Tony. Siguro sa akin kasi nga wala akong background talaga sa business. So bago mo pasukin ng kahit na anong line ng business, dapat alamin, pag-aralan. At kung meron kang makaka-partner, marunong, siguro lapitan mo. Ganun ang ginawa namin nung bandang huli, kaya kami naka-recover. Kaya ngayon kumikita na kami at maganda na yung takbo ng business namin. How about kay Ate Arcel? Siguro po yung dun sa pagdating sa processes po siguro nung pag-start. So ano po ba yung mga pinagdaanan po ninyo? Requirements. Yeah. Okay. So, syempre, unang-una, yung budget. Tignan mo muna kung kakayanin, kung hanggang saan ba. Kasi pag kukuha kasi ng franchise, pag nag-inquire ka, sasabihin lang sa'yo kung magkano yung franchise fee. So, hindi naman doon natatapos lang yun, di ba? So, dapat ikaw ang magtatanong, franchise fee, ano pa bang mga kailangan bayaran, ano pa bang mga plus may plus pa yan. Tapos yung sa documentation, so marami pang mga kailangan mo asikasuhin. And yung location, kasi kahit makuha mo ang best franchise pero poor naman yung location mo, so makaka-apekto rin yun sa sales mo. So, napaka-importante ng location. So, dapat talaga pag-aralan yung place na paglalagyan mo ng franchise mo. And then, dapat gusto mo din. Hindi yung dahil sinabi lang nung kaibigan mo, uy, maganda yun, franchise tayo na, kuha tayo ng ganyan. Hindi, dapat gusto mo rin. Yung mag-e-enjoy ka na gawin na para kahit may problema mga dumating, pero dahil gusto mo yung ginagawa mo, itutuloy-tuloy mo yon. Hindi yung magkaroon ka lang ng isang problema, dalawa, ayaw ka na, paano naman yung mga nagastos mo na. So, gano'n na lang ba yon? So, syempre, kailangan maging happy ka pa rin sa lahat ng mangyayari dun sa franchise na pinasukan. Sundan ko lang, Gabi, yung isa sa nabanggit ni Arcel, yung location. So, kasi di ba may mga franchise siguro po na may sarili kayong lugar, meron naman yung iba nasa mall. So, in your case po ba, ano po ba yung parang opinion or tips nyo po dun sa mga gusto mo mag-franchise? Parang mas, ano po yung mga pros siguro or cons pag nasa mall or pag nag-rent naman or meron kayong sariling place? Parang ano po yung factors po na pwede i-consider? Yung case namin, established na nung acquire namin. Actually, hindi kami yung original na may-ari nun. So, naipasa sa amin, andun na. At nasa maganda yung location. Malapit sa babaan ng mga pasahero, sakayin ng jeep, mga ganong klase. Malapit sa talipapa. Kaya nga nung makita namin, talagang sabi ko, okay ito. Pero dapat alam mo pa rin i-operate. Kasi kahit na maganda yung location, kung hindi mo naman alam yung pasikot-sikot, baliwala yung mga ganun. Yung sa amin naman kasi nasa mall siya. Kasi pag nasa mall, ando na talaga yung tao eh. Puntahan na talaga siya. So, minsan kahit hindi bibili, pag nakita, so, market. Oo, ando na, may market ka na talaga. Yun nga lang talagang yung rent, iba pa rin talaga. Compare mo dun sa sa ibang place na wala sa mall. Yun talagang medyo madugo. Yes, pag-aralan mabuti and do your research. No? I'm sure kayo po excited na rin kayong ipaalam sa ating mga viewers kung ano yung business niyo. Kung gusto pa nilang dalawin yung Yuho at saka yung TGT, saan po ba yan? Yung aming Yuho frozen yogurt ay nasa
Farview. Farview sa Ayala Terraces Mall. Yan. Sa second floor. Ako namamasyal lagi. Oo, kung magkukumute lang kayo, pagbaba nyo, sa right side, meron dong stairs papuntang second floor nga, and then diretso na, andun makikita nyo na yung Yuhu. Yuhu, yung may Yan. dalawang security guards. Kuya Tony. Kami naman yung TGP namin ay nasa Batasan Hills, malapit sa Batasang Pambansa. Pero TGP naman marami kahit saan eh. So, basta may TGP, pwede naman kayo doon na lang bumili. Kaysa pumunta pa kayo doon sa medyo malayo dito sa lugar na to. Yes. Yun lang po. Salamat po, Kuya Tony. At Arcel, sa pabansang botika pala yung kay Kuya Tony. Try na tayo mag-business, Erica. Para mamaya kakausapin na natin sila Gabi. Pero yan, thank you very much, Ate Arcel and Kuya Tony. And yung parang pinaka-takeaway ko, Gabi, syempre, dapat talaga, kahit na parang yun nga, established na, ay meron pa rin research talaga. Or alamin mo muna kung ano yung papasukin mo. Yes. Bago ka mag-dive into it. Yes. Pag-aralin mo, and since mag-invest ka na rin, be fully invest. No? Speaking of business, ang health po is everyone's business. Kaya pakinggan po natin si Harvey and Antoinette sa Health Talks. Hand, foot, and mouth disease o HFMD ayon sa DOH isa itong common at labis na nakakahawang sakit sa mga bata. Alam mo ba, Antoinette, nitong nakaraang taong 2023 ay nagkaroon ng HFMD outbreak sa iba't ibang mga rehiyon sa Pilipinas. Oo, no, Harvey. At syempre, dahil patuloy na tayo sa face-to-face classes at marami sa atin ay syempre hindi na nagpe-face mask sa school o kaya naman sa office, ay syempre naging uso na naman ang hawaan sa mga ganitong mga viral diseases. And actually, ako rin, no, kagaya ko na isang mommy na may baby, talagang doble ingat at medyo nakakatakot din talaga kapag meron ganitong mga nakakahawang sakit. And of course, para turuan tayo ng mga practical na kaalaman tungkol sa HFMD at kung paano ito maiiwasan, kasama natin ang ating guest pediatrician na si Dr. Mel Pascua. Good evening po, Doc. Yan, good evening, Doc. Welcome back po sa Lighthouse Cafe. Good evening po to everyone, to all our televiewers, and of course, sa ating lovely host for tonight. Ayan. Yes, So, nice to be back napag-usapan po natin, Doc, yung HFMD. Ano po bang ibig sabihin nito? Literal po ba na hand, foot, mouth disease? Yes po, ang hand, foot, and mouth disease po ay isang acute viral infection na nagpe-present po ito ng mga blisters o parang mga bootleg po sa bibig, pati po sa kamay at sa paa, kaya po yung pangalan niya. But yung ano po nito, yung presentations, hindi lang po limit doon sa bibig, kamay at paa, kundi pwede rin pong ma-involve ang buttocks, pati po ang genital area. Usually, yung presentation niya, para po siyang mga blisters na may mga bootleg na parang may clear fluid or small fluid sa loob. And these are, as you have mentioned, common po siya sa mga bata and usually caused by Coxsackie virus, Coxsackie virus A type 16, although yung ibang mga strains ng Coxsackie virus, gaya ng Coxsackie virus A579 and enterovirus A71, ay pwede rin pong mag-cause nito. So, Doc, nabanggit niyo po no, na usual po ito sa mga bata. Bakit po ba madalas ito sa mga bata, Doc? And sa paraan po ba ito ng pagta-transfer or ano po ba yung dahilan? Ba't po madalas siya sa mga children? So, as you have mentioned po, yung sakit na pong ito ay usually sa mga batang 10 years old or lower. But it can because primarily siguro sila yung mga population group na hindi pa masyadong na-expose sa mga virus at yung mga hindi pa ganoon na-develop ang kanilang mga immunity and antibody for this particular disease po. So mode of transmission, just like other virus, it can be transmitted via fecal-oral route, or can be through respiratory droplets such as sneezing, coughing, talking, or viral contact with skin lesions and oral secretions. And whatever po, sabi ng ibang literature, pwede rin po itong ma-shed for until 7
washing, aftercare for our children in changing diapers po. So, yes, Harvey. So, medyo medyo nag-choppy lang po ng konti, Doc. Pero nabanggit po ninyo kanina, no, na oral fecal route. So, kasama na rin doon definitely po yung pagka yung kamay, hindi po naghugas ng maayos, no? Tama, Doc? Pwede rin siyang mapasa. So parang Antoinette, ito rin pala yung mga usual na, kumbaga yung mga hindi natin ginagawa para ma-prevent itong mga pag-transfer ng mga usual na common na mga symptoms na nakikita natin. Ano? So Doc, paano po ba ito, or paano po ba yung mga, of course, yung nabanggit po na usual na paghugas ng kamay, ganyan. Meron pa po ba tayong mga ibang tips para po ma-prevent itong HFMD or yung transmission po nitong ganitong klaseng disease? As we have mentioned po, we can never overemphasize the need for frequent hand washing kasi it would be the best way to protect us against the spread of this virus, particularly when caring for our children. And usually, very important po after changing diapers kasi nga po, yung mga virus po ay pwedeng ma-shed po sa pupo ng bata even the lesions were already scabbed out or nag-heal na po. And then, we refrain from avoiding touching our eyes, nose, mouth, nung unwashed hands, and at the same time po, frequent cleaning ng mga surfaces, lalong-lalo na po yung mga toys ng ating mga bata with disinfectant po kasi yung mga virus po ay pwede rin pong magstay dito for several days. So, Doc, nabanggit niyo po kanina yung mga symptoms, no, na blisters po, na may mapapansin tayo, may mga parang laman na clear fluid po, no? So, mga Doc, ilang araw po ba siya pwedeng i-expect ng parents na makikita iyon sa kanilang mga anak if ever may HFMD po sila? So usually po, yung mga blisters na to na makikita natin sa bibig, sa kamay at sa paa, pwede po itong mag-last ng about a week po. So, masasabi natin na less likely na makaspread yung virus sa ibang bata kapag nag-scab out na po siya in about a week time. Pero yun nga, as we've mentioned po, pwede pa continuous yung viral shedding sa mga pupo at feces ng bata. Even nag-scab out na po lahat ng mga lesions ng bata. Medyo matagal pala, Antoinette, no, na magiging, na makikita or yun, na magiging visible siya doon sa yung mga symptoms sa mga bata, ganyan. Pero Doc, ano po ba, let's say for example, nagkaroon na po ng ganitong or HFMD yung bata, paano po ba yung mga paraan para mas mapabilis po natin yung paggaling po nila? So basically po, this is a viral, so most management po is on supportive management po. So as of now, there is no antiviral agent po na sinasabi na specific talaga for this particular etiologic agent, but some physicians may use And Antoinette, maintain natin yung adequate fluid intake to prevent dehydration. Kasi nga po itong mga blisters na to sa mouth, pwede po itong mag-predispose sa bata para hindi makakain. Usually yung presentation nila for oral intake, kasi nga po masakit po itong mga lesions na to sa mouth. Generally, ini-encourage natin yung cold liquid, mas prepared natin yon. Avoid po natin yung mga acidic content, yung may mga, siguro mga, yung mga pagkain ng mga acidic, gaya ng mga citric. Kung talaga pong hindi kaya magkumain ng bata or mag-take anything sa oral route, mas maganda po na ipa-assess natin ang ating mga bata kasi we might opt po for intravenous hydration, gaya ng paglagay sa swear, prevent po severe or moderate dose. Usually po may accompanying use antipyretics just without paracetamol. We may also give our babies or our children paracetamol to prevent pain. Pwede rin po yung ibuprofen at pwede rin po yung mga direct na may analgesic effects such as po yung pag-spray ng ear spray sa oral cavity o yung mga mouthwash po. So talagang ano po, no, magiging apektado rin pala yung even yung nutrition, yung feeding ng mga bata dahil syempre masakit nga po yun sa oral route. So kaya napakahalaga ng nabanggit niyo, Doc.
mouth is Ayan, so Antoinette and Doc Mel, alam niyo, napakaganda po nung naging usapan po natin. So, marami pong maibigay na tips. Of course, prevention pa rin po talaga, yung paghugas ng kamay, para hindi na rin po tayo dumating doon sa point na magkakaroon po ng HFMD yung ating yung mga bata sa ating mga tahanan. At wag po kayo nga alis, let's listen to Bishop in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan sa ating mga buhay, ang mga ilang mga bagay na hango sa ating mga pinag-uusapan. At kanina, sa ating What's Brewing, ay napag-usapan po ang tungkol sa People's Initiative, ang tungkol sa Chacha, but what would be the responsibilities of people like us, mga Bible believers, ano po, mga mananampalataya? Well, tatlong bahagi po, tatlong mga sets of verses ang nais nating may bahagi sa lahat. Unang-una ay sa 1 Timothy chapter 2 and verses 1 to 3, where the Apostle Paul says, I exhort therefore that first of all, ayan, unang-una, supplications, prayers, intercessions, giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Now, ang unang-una po ay ito. Isipin natin kung ano ang kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon. More than anyone else or anything else. Kaya yung bagay po na tayo dumadalangin para sa lahat, pati sa mga nasa pamunuan, ay una munang pagtugon natin sa ating Diyos upang makita niya ang na tayo ay katanggap-tanggap sa Kanya at mabuti ang ating kalalagyan sa Kanyang harapan. Okay? Yun ang una nating responsibility. Ikalawa, yung that we may be able to lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Alam niyo po, consistent din po ito na sinasabi ng Panginoon sa atin na to seek Him first, His kingdom and His righteousness and all other things. Minsan po nauunahan tayo na para bang tayo ang nakakaalam kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan. Let us please God first of all. Okay? Kaya tayo dumadalangin para sa mga nasa pamunuan o para sa kapwa. And then in 1 Peter chapter 2, verses 13 to 17. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men, as free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as servants of God. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Binigyan na naman po tayo ng dalawang responsibilities dito. Ang una ay submit ourselves sa batas kahit na ito'y ginawa ng tao. Okay? Well, may pag-iingat po tayo na kahit tayo ay maaaring maging kontra, but we actually act according to what is provided by law. We do not want to be unlawful. No? Hindi lang po sa harap ng ating Diyos, kundi maging sa harap ng ating tao. Now, in doing that, ang reminder sa atin ng banal na kasulatan is this, that we do well. Why? Simply because even those who are in authority are placed by God there upang those that do well, they may praise. Magkaroon sila ng recognition. Kaya, yung submission po natin ay hindi bagay na submission na para bang wala lang. Kundi because it is part of our doing well. And that is according to God's will. And then in Romans chapter 13, halos pareho po ang sinasabi rito. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God.
And then, ang sabi, the powers that be are ordained of God. And then sa dulo po, nung susunod na verse, ang sabi ay ito. Ang sabi ay, rulers are not a terror to good works. And then ang sabi, do that which is good, and thou shalt have the praise of the same. Kaya nga po, anumang bagay, kontra man o hindi, do that which is good. That is what we need to do before, firstly, our God. And then Colossians chapter 4, verses 5 and 6. And I will close with this. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt. All these ay makatutulong po sa atin na kahit sa pagharap natin sa mga issues sa ating lipunan, ay malulugod ang ating Panginoon sa atin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ayan, once more, we come to close itong episode ng ating Lighthouse Cafe. At sana po ang lahat ng pinag-usapan natin ay naging kapaki-pakinabang sa lahat. Ano po? Yan man ay tungkol sa tsa-tsa, tungkol sa sakit ng mga bata, tungkol sa lahat sana ay naging kapaki-pakinabang sa inyo. Yes, beneficial and informative po. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga naging guests sa gabing ito. And you can watch po a replay ng ating mga episodes sa ating pong Facebook and YouTube channel. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse PBC or The Great Commission TV. And of course, be sure to like and subscribe sa ating pong mga channel. And also download our Lighthouse Spectrum app. Marami pong features yan. Merong video content, insights, ebooks, and of course, ang ating mga episodes dito sa Lighthouse Cafe. Kaya download it now at libre po yan sa App Store. Ayan, and so join us again next Monday, same time, 8:30 for another live broadcast ng ating Lighthouse Cafe. Where good talks happen.